Sa gitna ng magulong daigdig, madalas ay hinahanap natin ang ingay upang maiwasan ang takot na dala ng pag-iisa. Ngunit sa bawat paghinto ng oras, sa bawat sandali ng katahimikan, may isang mas malalim na paglalakbay na nagbubukas, isang daang patungo sa sariling kaluluwa. Sa tahimik na sulok ng ating isipan, matatagpuan ang mga lihim na sagot, ang mga sigaw ng damdamin, at ang tunay na lakas na hinihintay ng ating puso. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo, may isang lihim na lugar na tahimik at payapa, kung saan ang kaluluwa'y naglalakbay, nagmumuni-muni, sa pag-iisa, natutuklasan ang tunay na sarili. Sa bawat hakbang ng pag-iisa, may takot na sumisilip, na baka ang katahimikan ay magdala ng kalungkutan, ngunit sa bawat sandali ng pagninilay, natutuklasan na ang katahimikan ay hindi kaaway, kundi kaibigan. Sa pag-iisa, ang puso'y natututong makinig sa mga bulong ng damdamin, sa mga sigaw ng kaluluwa. Ang mga alalahanin ay nagiging alon sa dagat, na sa bawat hampas ay nagdadala ng kalinawan. Sa pag-iisa, natutuklasan ang lakas na taglay, na sa gitna ng unos ay may tapang na bumangon. Ang mga hamon ng buhay ay nagiging mga hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa katahimikan, natutuklasan ang tunay na kahulugan ng bawat pangarap, ng bawat mithiin. Ang pag-iisa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapanumbalik ng lakas. Sa pag-iisa, natutuklasan ang tunay na kagandahan ng mundo, ng sarili, ng bawat sandali. Ang katahimikan ay isang biyaya, isang pagkakataon upang maging mas matatag, mas malakas, mas buo. Kaya't sa bawat pagkakataon ng pag-iisa, huwag matakot, huwag mangamba, sapagkat sa katahimikan, natutuklasan ang tunay na lakas, at sa pag-iisa, natutuklasan ang tunay na sarili.